Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pangsalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika niya. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay." "Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, "Ano ang kailangan ninyo?" Wala ring nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Rabay, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman." Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga
para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito, nagkakatotoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay thirst, pagkauhaw. Sa paglalakbay natin ngayong Kwaresma, ang Ebanghelyo sa 3 linggo ay nagdadala sa atin sa isang tagpo sa may balon ni Jacob. Doon nagtagpo si Jesus at ang isang babaeng Samaritana. Isang simpleng usapan tungkol sa tubig ang nagsimula. Ngunit sa katotohanan, ang pag-uusap na iyon ay tungkol sa mas malalim na katotohanan ng buhay ng tao. Kaya't ang isang salitang bumabalot sa buong mensahe ng ating Ebanghelyo ay thirst, pagkauhaw. Ang kwento ay nagsimula sa isang napaka-ordinaryong pangyayari. Pagod si Jesus sa paglalakbay at naupo sa tabi ng balon. Tanghali noon, oras na mainit at karaniwang walang kumukuha ng tubig. Ngunit may isang babaeng dumating upang sumalok ng tubig. At dito nagsimula ang hindi inaasahang pakikipag-usap ni Jesus. Sinabi ni Jesus, bigyan mo ako ng maiinom. Sa unang pagtingin, tila si Jesus ang uhaw. Ngunit habang lumalalim ang usapan, makikita natin na ang babaeng Samaritana ang tunay na uhaw. Uhaw hindi lamang sa tubig, kundi sa kahulugan ng buhay, sa pag-ibig, sa pagtanggap, at sa katotohanan. Ang uhaw ay isang napakalalim na karanasan ng tao. Lahat tayo ay may uhaw sa buhay. May uhaw tayo sa pagmamahal, sa pagkilala, sa seguridad, sa kahulugan ng buhay. At madalas, hinahanap natin ang kasiyahan ng uhaw na ito sa iba't ibang bagay. Sa tagumpay, sa relasyon, sa pera, sa aliw. Ngunit kadalasan tulad ng tubig sa balon, pangsamantala lamang ang mga ito. Nakakapawi ng uhaw sandali, ngunit bumabalik din ang uhaw. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang sinasabi ni Jesus ay hindi tungkol sa literal na tubig. Ito ay tungkol sa tubig ng buhay. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa kaluluwa. Ang babae sa kwento ay may masilinuot na buhay. 5 beses na nagkaroon ng asawa at ang lalaking kasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Ngunit kapansin-pansin na hindi siya hinatulan ni Jesus. Sa halip, inakay siya ni Jesus sa katotohanan. Ito ang kagandahan ng pakikipagtagpo kay Kristo. Hindi niya tinatakpan ang ating sugat, ngunit hindi rin niya tayo tinatanggihan dahil dito. Sa halip, tinutulungan niya tayong harapin ang katotohanan upang makatagpo ng tunay na kalayaan. Sa pag-uusap na iyon, unti-unting nagbago ang pananaw ng babae tungkol kay Jesus.
Sa simula, tinawag niya siyang Hudyo, pagkatapos Ginoo, pagkatapos ay propeta. At sa huli, nakilala niya si Jesus bilang Mesiyas. Ang paglalakbay ng babaeng Samaritana ay larawan ng paglalakbay ng pananampalataya. Isang unti-unting pagkilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Sa isang napakagandang sandali ng kwento, iniwan ng babae ang kanyang banga, yung banga ng tubig, at tumakbo sa bayan upang ibalita ang kanyang karanasan. Ang banga na dati niyang dala upang sumalok ng tubig ay tila naging hindi na mahalaga, sapagkat natagpuan na niya ang mas mahalagang tubig, ang presensya ni Kristo. Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon upang tanungin ang ating sarili. Ano ang tunay na pinapawi ko sa aking uhaw? Minsan ang ating buhay ay parang paulit-ulit na pagbalik sa balon ng mundo. Umaasa na sa pagkakataong ito ay mapupuno ang ating puso. Ngunit ang Ebanghelyo ay nagpapaalala na may tubig na higit pa sa lahat ng ito. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Napakaraming tao sa panahon natin ngayon, magmula noon hanggang ngayon, ang uhaw. Uhaw sa pag-ibig, sa pag-asa, sa pakikinig. Ngunit marami rin ang hindi alam kung saan pupunta upang mapawi ang uhaw na ito. Ang simbahan at bawat Kristiyano ay tinatawag maging saksi ng tubig na buhay. Ang babaeng Samaritana na minsang iniiwasan ng lipunan ang naging unang misyonero sa kanyang bayan. Dahil sa kanyang patotoo, maraming tao ang lumapit kay Jesus. Ito ang misteryo ng biyaya ng Diyos. Kahit ang mga sugatan at nagkamali ay maaaring maging daluyan ng pag-asa para sa iba. Sa huli, ang Kwaresma ay paglalakbay mula sa uhaw patungo sa bukal. At ang bukal na iyon ay si Kristo mismo. Kung lalapit tayo sa Kanya, matutuklasan natin na ang uhaw ng ating puso ay hindi kailanman nilikha para sa pangsamantalang bagay, kundi para sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ano kaya ang mga balon sa ating buhay kung saan natin hinahanap ang kasiyahan ng ating uhaw? At paano tayo tinatawag ni Kristo na lumapit sa Kanya bilang tunay na tubig ng buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tubig na nagbibigay ng buhay. Sa aming uhaw, sa pag-ibig, kahulugan at kapayapaan, tulungan mo kaming lumapit sa iyo. Linisin mo ang aming puso at punuin mo ito ng iyong biyaya. Naway sa paglalakbay namin ngayong Kwaresma, matuklasan namin ang bukal ng buhay na nagmumula sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.